ready. GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Tatlong bagyo ang binabantayan ngayon sa Pacific Ocean ayon sa Japan Meteorological Agency. Kasama dyan ang sama ng panahon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mangkani. Maris, severe tropical storm na nga ang bagyong may international name na Chanhom dyan sa silangang bahagi ng Guam. Nasa labas naman yan ang ating PAR pero ayon sa Japan Meteorological Agency, posible na sumanib ito sa isang tropical depression, nakatabi naman ito, habang yung tropical depression naman na kung ituring ng GMA sama ng panahon na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa datos ng The Weather Company, maaaring magsanib yung severe tropical storm na Chanhom at yung katabi niyang tropical depression. Makikita nyo, isa na lamang yan. At posibleng kumilis ito hilagang kanluran no north-northwest, lalapit sa PAR. Pero sa ngayon, Maris, mababa ang tsansa ng bagyong Chanhom na pumasok ng PAR. Ang tropical depression naman na nasa loob ng PAR, magpapalakas siya ng hanging habagat o southwest monsoon na siya namang magpapaulan sa maraming bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw, partikular na dyan sa Visayas at Mindanao. At bukod sa tatlong bagyo na yan, ay isa pang low pressure area ang namataan ng Japan sa may Pacific Ocean, sa bahagi naman ng Marshall Islands. At yung tropical cyclone naman na sa Southern Hemisphere, ang pangalan ni Raquel, nasa silangan naman ng Papua New Guinea. Pero ito, hindi inaasahan na lalapit sa PAR. Naku, Mang Tani, normal ba o pangkaraniwan po ba yung magkaroon ng hanggang 5 weather disturbance sa Pacific Ocean? Well, Maris, hindi. Hindi ito normal na kung saan makikita mo na 5 magkakatabing sama ng panahon. Unang-una, ito ay abnormal dahil sa nangyayaring El Nino. So kung ang El Nino, laging iniisip natin mga kapuso, ay kawalan ng ulan, ito yung pasimulang epekto ng El Nino dito sa atin na kung saan mas malakas yung westerly wind o yung hangin na nanggagaling sa kanluran kumpara sa silangan. Kaya nagkakaroon tayo ng ganito tabi-tabi na mga sama ng panahon. At sa ngayon nga dito sa Pilipinas, magpapatuloy ang maulang panahon sa maraming lugar, dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at itong nakapaloob na low pressure area. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ng nasabing LPA sa layong 560 kilometers dyan sa may silangan ng Legazpi City, Albay, kaninang madaling araw. At dito sa Luzon, apektado ang rehiyon ng Mimaropa, lalo na ang Palawan at mga probinsya ng Mindoro, habang thunderstorm naman sa mga susunod na oras ang maaaring maranasan sa natitirang bahagi ng Luzon, lalo na dyan sa may northern section. Panay ulan din ngayon sa Visayas dahil naman po sa epekto nitong LPA at ITCZ. Base naman yan sa datos ng The Weather Company. So mula western, central hanggang eastern section, asahan na ang mga pagulan. Ganitong panahon din ang aasahan sa buong Mindanao, lalong-lalo na dito sa may archipelago ng Zamboanga, ARMM hanggang dyan sa may Soc-Sargen region. At dito sa Metro Manila, posible po ang thunderstorm sa mga susunod na oras, lalong-lalo na pagdating uli ng hapon hanggang dyan sa gabi. At kaninang madaling araw, binahanga ang ilang lugar dito sa Metro Manila dahil sa thunderstorm. Matitinding ulan ang naitala ayon sa Pag-asa, 29 millimeters dyan sa may Pag-asa Science Garden, 31 millimeters naman sa may port area. Intense to torrential rains po yan na naitala alas 2 hanggang alas 5 ng umaga. Alright, Mang Tani, ito po bang sinasabi nyo, bagamat ITCZ yung dahilan, at yung iba naman ay thunderstorm yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas na pag-ulan dito sa ating bansa. Posible po ba na maka-apekto rin somehow yung 5 weather disturbances na nararamdaman dyan sa may Pacific Ocean at maka-apekto ito sa ating bansa kahit na sinasabing hindi pa naman yan papasok ng PAR? Yes, Maris, ang nagiging matatawag nating indirect effect dahil yan parang train yan, yung nakikita nating series of weather systems na yan. Yan yung pangunahing dahilan para lalong lumakas yung hanging habagat o yung westerly wind. Kaya kahit malayo yan, may epekto yan sa mararanasan nating habagat. Pero syempre, ang mas malaking epekto yung nanditong tropical depression sa GMA. Kasi babantayan natin yan na Maris, sa mga susunod na oras, i-deklara na rin ng Pag-asa na isang ganap na bagyo yan. So itong mga abnormal number of weather systems, may epekto po yan sa inaasahan nating paglakas ng hanging habagat
sa mga susunod na araw. At Mang Tani, bagamat sinabi niyo po no, na mababa yung tsansa na pumasok sa PAR, yung ilang mga weather disturbance dyan sa may Pacific Ocean, ano yung posibleng maging trigger para pumasok yan sa ating bansa? Isa sa babantayan natin, Maris, itong malakas na bagyo. Kasi ito posibleng maging super typhoon, itong si Chanhom. Dahil imagine, severe tropical storm na siya, napakalayo pa niya, nasa dagat pa siya. Kapag yung merong tinatawag tayong steering flow, kapag lumakas yung subtropical ridge dito sa may Pacific Ocean, imbis na kumilos yan pa north-northwest at liliko na papuntang Japan, posible na pag nandito yan, Maris, bago tumama sa Philippine Area of Responsibility, magwe-westward yan, papasok ng PAR. At kapag nangyari yan, Maris, mas lalong maraming pagulan ang pagandaan ng mga taga-Visayas, Mindanao, at ultimately, dito sa Luzon, kasama na ang Maynila. Nako, kaya talaga dapat I am ready tayo, no, Mang Tani? Yes, Maris. Maraming salamat po. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.